ating lahat. Ngayon po ay kadalawamput isa ng Abril, taong 2025. At ang flag raising ceremony ay pinamunahan ng Records, Information at Pacto Department. Umpisahan po natin sa isang team na panalangin kasunod ng pambansang awit at Pangasinan Hymn. Loving and gracious Heavenly Father, we acknowledge your holy presence today. We thank you for you are our infinite source of peace, love, and wisdom. We know that your Holy Spirit guides and directs us. Lord, we entrust to you everything in our lives. In spite of the various challenges that we are facing in our society today, we remain steadfast to cling to your words because we believe that you will always make a way for us. As we start to do our job of the week, we always pray for your spiritual guidance and direction because we are nothing without you. We need you, Father God, not only in moments of great difficulty and danger, but in every second of our lives. All of these things we ask and pray in the almighty name of Jesus. Amen. Kayang mag-ibig para sa silanganan, alam ng puso, sa dilim mo'y buhay. Lupang hininaw, yun ka ng mag-ibig, sa manlulubi, di ka masisingit sa dagat at pundo sa simula. Sa langit mong mukha, may dalagang tula at awit sa paglaya minamahal. Ang isap ng magawan mo'y tarong, kailan ang piniling, ang bituin at araw na kailan pa may nabibili. Lupa ng araw, ating pagsinta, kung kailangan sa piling mo. Aming likaya dapat may matapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Saktot at andayomi, Pangasinan niya pinabli. Doon mo taniya liwas, yung gagod ko lawas. Diyat puso Pangasinan, agkanaliwanan. Luya kuya iyanakan, padagtakan yaman. Ang ulo likwas mo na tayanang ng lahat, pasimbaloy gimapula. Sa'y pangkakasakay na tayo nalilinang, naput pa na maplit sikat. Sa'y layang mundang mo'y nakapta sa yaman, sikter na kapalandian. Karaanan tan samting mo Pangasinan, pablian tan lawas pantayan. Lawas na kamitan duro Pangasinan, aron ta kabayuhan. Panagrukukulyo wala nagamunan, ikikikin ko siya pa man. Pangasinan, luyag mi kanyaman. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may tangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sampay ng makadiyos, makakasan, makatao at makabansa.
Matataas ang kanang kamay. Sabay po natin bilisin ang panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangalagaan ko ang walang pinakaloob ng mamamayan. Lingkod ako ng may malasakit, katapat at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Ng pagsariling kakayahan sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng kahusayan ang sambahayan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at iswalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makataon, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa agikain ang matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga hangarin at tungkulin ito, kasyanuwa ako ng may kapal. Province of Pangasinan Mission. Vision. By 2031, Pangasinan is the premier province of great opportunities, sustained socio-economic growth, and place where one can experience life itself. Mission. We are committed to good governance to perform our mandate with excellence, dynamism, and innovation, to serve with love and compassion. We are bound together by this sense of mission. Education, pension, and quality policy. Vision. Pangasinan most valued hospital with safe and advanced treatment and total quality healthcare, serving the needs of patients wherever they are, however they are, every time, all the time. Mission. We are highly devoted to provide quality health services and facilities to promote inclusivity, positivity, and wellness with safe and advanced technologies and to implement internationally approved standards and practices to improve the quality of life and ensure a happier, healthier, safer community. LDH quality policy. LDH wants to provide the best quality healthcare within its capacity and capability to meet client satisfaction. I guided by the following core principles: God-centered, resilience, innovation, integrity, commitment, and excellence in practice. Resilience in the workplace refers to the ability of employees and organizations to bounce back from adversity, challenges, and setbacks. It's about adapting to change, overcoming obstacles, and maintaining productivity and well-being even in difficult circumstances. Building resilience in the workplace is an ongoing process that requires commitment from both individuals and organizations by fostering a culture that values mental health, adaptability, and support. Workplace can create an environment where employees thrive even in the face of adversity. Sa puntong ito, pakinggan po natin. Sa puntong ito, pakinggan po natin ang announcement ng ating top management. Magpasahan po natin kay Dr. Rizalino Malibor, followed by Ma'am Arlene Manawis, Ma'am Rodora Amistad. Sa puntong ito, pakinggan po naman natin ang mensahe mula sa ating Butong Chief Hospital, Honorable Dr. Aurelio O. Carino.
Mami, bago na tayo. Well, tapos na po ang araw. Balik po tayo sa reality. Reality na tutugunan po natin ang ating trabaho bilang public servant. Sa ngayon, madami nakikita natin sa media platform, mga patigo sa ating hospital. Meron tayong latest ngayon, kaya nag-meeting ngayon ng staff at ang department head sa opisina ko ngayon at flag ceremony. Tandaan niyo po lagi na magandang pakikito, tamang pananalita sa pasyente, with a big smile, hindi tayo magkakaroon ng problema ng hospital. Tandaan niyo po lagi na ang flag ceremony isang beses lang sa isang linggo, dapat po nandito tayo on time. Kawawa naman ho yun on time, pero iba hindi yung maganda tingnan. Sana ho yung habit din niyo na ito na pamamaraan natin ng pagtugon sa ating mga problema, lalo-lalo na sa ating mga pasyente, ay mabawasan. Tandaan niyo palagi, malapit pa po ang eleksyon, na ang isa sa mga challenges ng mga ospital ay yung mga ganitong mga complaint. Iwasan na po natin itong mga complaint na ito. Tugunan po natin ang ating trabaho. Dapat po yung pananalita po ninyo ay hindi dapat isigaw. Dapat with a big smile. Palagi ho yan. Lalo-lalo na sa emergency room, sa OPD, sa animal bite, yan ang pinakamagaming tao sa atin ngayon. Dapat po yan. Meron tayo parang tabang attitude. After the flag ceremony, meron ho tayong meeting with medical, auxiliary, admin. Meron tayo dapat ayusin muna sa ngayong araw na ito. Kasi kinakailangan natin tugunan yung paninira nila dito sa ating hospital. Trabaho lang po tayo araw-araw, bigyan natin 100% ang iyong servisyo. Total naman po ay yung inyong pagod at inyong sakripisyo sa hospital, yun ang nakakompensate naman. Lalo-lalo na every last Friday of the month. Di po ba? Kaya nga po, lahat po tayo ay may obligasyon para dito sa ating hospital. Kaya pagdating po ng hapon, time out na po tayo, and then probably iwanan po natin ang hospital na maganda. Yung pangit, hindi nag-endorsement na maganda. So, be ready sa mga activity pa natin gagawin sa coming month. April, malapit na po ang Mayo, alam na po yan, election time. So nga po, sana po lahat po tayo ay nasa magandang katinuan, lalo-lalo na pakikitungan natin sa ating mga kliyente. Yun lang po at magandang umaga sa ating lahat. For more details, please see updated posters on our bulletin board. Please check our ordinance group chat regularly for updates and other concerns. It's important to also remember to brighten our week. Easter is a time to remember the sacrifice of Jesus Christ and the hope that His resurrection brings hope who believe in Him. May the joy of Easter unseal your heart every day. That ends our flag raising ceremony. But we need to have a photo shoot.